Attorney Felipe Guzon, umalis na. Partnership ng ABS-CBN at GMA Network, maaapektuhan nga ba? Ngayong araw, marami sa mga netizens ang nagtatanong kung ano ang magiging sitwasyon ng partnership ng dalawang media giant, ang ABS-CBN at GMA Network. Ito ay nangyari matapos kinumpirma ng isang executive ng GMA7. Ayon pa sa balita, magkakaroon na ng bagong Chief Executive Officer ang GMA7, ang isa sa biggest multimedia conglomerate sa bansa. Ito ay matapos magretiro si Attorney Felipe L. Guzon na chairman din ng nasabing kumpanya. Ang papalit sa kanya ay si Gilberto R. Duavit Jr. na kasalukuyang President at Chief Operating Officer ng GMA7. Ayon sa kanya, magsisimula ang bagong CEO sa kanyang trabaho pagdating ng January 1, 2024. Para sa mga hindi masyadong aware, 2 dekada nang namumuno si Guzon sa GMA7 na nakapagbigay ng pinakamahalagang pagbabago sa pagbangon ng kumpanya upang maging top broadcast network sa bansa. Sa mga nagdaang taon, ang GMA ay nakatanggap ng iba't ibang pagkilala, kabilang na riyan ang first Filipino media and broadcasting company to sign with the United Nations Global Compact. Samantala, si Duavit Jr. ang naging board of directors ng GMA noon at naging chairman ng executive committee ng nasabing network simula pa noong August 2000. November 2000, siya ang pinangalan ng Executive Vice President at Chief Operating Officer ng Broadcasting Network. Dahil dito, marami sa ngayon na nagtatanong kung maaapektuhan kaya ang partnership ng ABS-CBN at GMA7 na ngayong may bago na itong leader. Ayon pa ng netizens, baka raw iba ang pamamaraan ng bagong executive at iba ang gusto sa mga plano nito. Kung magtutuloy pa ang mga koneksyon ng dalawang media giant, ay panigurado itong malaking pasabog sa mga viewers. Plano kayang itutuloy ni Duavit Jr. ang mga partnership ng ABS-CBN. Pero ayon pa ng netizens, posible raw dahil nagsimula naman ang naging maayos na relasyon ng mga executives at nagkasama pa sa mga events tulad ng GMA Gala Night at ABS-CBN's Ball 2023. Sa pamamaraan na ito, nagpakita ito ng matatag na koneksyon sa mga shows na posibleng mangyayari. Ayon pa ng netizens, masaya sila dahil sa partnership na ito ay nagbukas para sa mga artist na makakasama sa mga projects. Kahit may kanya-kanya na silang network, napabilang pa rin ng mga artist sa iisang istasyon. Hindi maitatanggi na marami sa mga taga-suporta ng bawat network ang masaya dahil ang dating imposible noon ay naging posible na. Dagdag pa ng netizens, nakakatulong raw ito sa dalawang media giant na magkakaroon ng maraming viewers. Ang GMA Network ay nagbigay ng tahanan sa mga shows ng ABS-CBN at ipinalabas sa subsidiary channel ng GMA7 na GTV. Ito na ang bagong tahanan nila at maganda din ang pagsalubong ng mga kapuso viewers. Naging maganda rin ang collaboration ni Felipe Guzon sa ABS-CBN dahil naipalabas din ang production ng Dreamscape sa teleserye nito sa GMA7 kung saan nagkaroon ng trending episodes at number 1 sa isang streaming platform. Ibig sabihin lang nito, maganda ang naging kalalabasan ng partnership ng dalawang TV stations. Ayon pa ng netizens, ang pagbaba sa pwesto ni Guzon ay hindi dahilan para ihinto na ang relasyon ng ABS-CBN Network sa kapuso dahil kung ano man ang nasimulan nito ay pagpapatuloy lang ni Duavit Jr. Maganda din naman ang plano ni Duavit sa pagpapalakas pa ng mga contents at sisikapin na marami pa sa mga audience ang aabang sa mga palabas nito. May netizen pa ang nagsabing magaling talaga ang GMA Network sa pagbibigay halaga sa mga audience. Ayon pa ng netizens, napabilib sila sa network mula pa noong nagkaroon ng koneksyon ang GMA7 sa rival network nito na ABS-CBN. Napabilib sila dahil sa unang pagkakataon, hindi in-expect ng mga viewers na kakampi na ito sa paggawa ng contents na ikaka-proud ng buong mundo. Kinilala kasi ang GMA Network sa pinakamalaking TV station sa bansa at dahilan na lumaki din ang kita nito. Maalalang nitong taon, napanood ang lahat kung gaano kalakas ang mga teleserye at shows ng Kapuso Network. Lumakas ang kita at mas tinangkilik pa ng mga tagahanga.
Ayon pa ng netizens, bumilib din sila dahil sa mahabang panahon, ngayon lang nagkaayos ang mortal na kalaban na istasyon kung saan noon pa nagkatapatan sa mga contents nito. Pero ngayon, masarap sa mata na nakitang nagkakaayos na sila. Sa mga nakaraang events, nakita nila kung gaano kasaya ang mga executives mula ABS-CBN at GMA Network sa mga dinaluhan nito. Thankful naman talaga kasi ang ABS-CBN at GMA Network na nagkaroon ng posibilidad sa mga proyekto. Hindi rin nila in-expect na magkakaroon din ng collaboration. Pati ang mga viewers ay naniniwalang mas tuloy-tuloy pa ang pagmamahal nila sa dalawang istasyon. Ayon pa ng netizens, kilala ang ABS-CBN at GMA Network sa media broadcasting sa bansa na ipinagkatiwalaan. Marami sa ngayon ang umaasang marami pang collab sa mga paparating na oportunidad. Sa taong 2024, may aabangan kaya ang mga kapamilya at kapuso? Mapapanood na kaya ang mga kapuso stars sa Kapamilya Network? Ayon pa ng netizens, posible raw ito dahil marami nang nasimulan ang partnership. Ngayon na si Duavit Jr. na ang bagong executive nito, paano kaya nito maipapalakas pa ang istasyon? Pero believe naman ng mga viewers na magagawa niya ang tungkulin dahil maganda naman ang pamumuno niya sa nakaraang posisyon. Mas kaabang-abang raw dahil marami pang mga proyekto ang dapat aabangan ng lahat. Ngayong araw, December 12, 2023, tuloy pa rin ang pagbibigay suporta ng netizens sa GMA Network. Ayon pa nila, mabait raw ang istasyon dahil binuksan nila ng pag-asa at binago ang pananaw ng audience. Ang industriya raw ng TV ngayon sa Pilipinas ay pareho na sa ibang bansa. Dahil sa labas ng bansa, walang network raw at pwede na ang mga artist na magtrabaho sa bawat artista at sinasabing walang barriers raw ito. Nagbukas ng pagkakataon sa mga artista na gumawa ng proyekto na hindi eksklusibo. Samantala, marami din sa mga kapamilya fans ang bumilib sa dedikasyon ng GMA executive na si Felipe Guzon. Hindi kasi makakalimutan ng tao ang pahayag ni Attorney Guzon na network war is over. Dito ay magandang naging komento ng netizens dahil di nila in-expect na mangyari ito. Ayon pa ng netizens, kung noon pa ito ginawa ng GMA7 ay marami ng oportunidad ang nangyari sa Philippine TV. Siguro raw, wala ng network war noon at maayos na ang industriya ng Pilipino. Maganda raw na nagkakaisa ang lahat sa mga shows at artist nito. Ayon pa ng mga netizens, ang fans lang daw ang gumagawa ng intriga sa mga network at hindi raw ang istasyon. Ayon pa ng netizens, sa estado ngayon ng GMA7 at ABS-CBN, masasabing isang achievement ito para sa mga viewers dahil audience lang naman ang panalo. Dahil sa collab ng mga network at artist, panalo ang mga audience dahil marami silang pagpipilian. Masaya din sila dahil sa partnership na ito, maraming mga artista mula GMA Network ang napapabilang sa istasyon ng ABS-CBN at gayon din sa Kapamilya to Kapuso Network. Isang historical talaga at sana tuloy-tuloy pa sa bagong executive nito. Tanong ng netizens sa ngayon, sa mga susunod na Christmas Station ID 2024, makakasama na kaya ang mga kapamilya at kapuso? Kayo, ano ang masabi nyo na nagretiro na si Felipe Guzon? I-comment na kung nalungkot din ba kayo dito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.